Yo, what's up? Welcome sa isang album review content kung saan ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalupit na rap album this year, ang Panalo Ka Sa ni Mot. Meron itong 8 siksik na kanta na of course na ibalot sa makabagong tunog at letrahan ni Mot. Na-release ang album noong August 26 sa mga streaming platforms at nagkaroon din ito ng limited physical release and swerte kasi na-score tayo. Ganito yung itsura niya, aside dun sa album ay meron din siyang tie-up na Panalo Ka Sa shirt. Ayun, hindi talaga nawawala yung sense of nostalgia pag nakakahawak ka ng physical album sa era na to, di ba? Iba pa rin talaga yung dating eh. Naintindihan ko naman yung business side kung bakit nagre-rely na ngayon ang mga artist sa mga streaming platforms. Kaya I'm glad na naglabas pa rin si Mot ng physical copies kahit na limited lang siya. Personally, tingin ko talaga magiging iconic tong album sa future career ni Mot. Kumbaga kung ikukumpara, parang ito yung equivalent nung critical condition ng Stick Figures back in the days na naging borderline underrated nung umpisa hanggang sa talagang naging influential na siya. At hanggang ngayon ay timeless pa rin dahil nga sobrang skillful nung pagkakagawa. Yun yung nakikita ko sa album na to ni Mot na oo, ngayon very well appreciated siya sa sirkulo ng mga hip-hop fans. Pero I think mas magiging malalim pa yung appreciation ng fans dito in the future. Dahil nga masasabing ahead of its time din, hindi lang sa lyricismo kundi sa overall rap skills yung nagawa ni Mot dito. Sa mga nakarinig na nito, siguro understatement pa yung sabihin na napabilib din kayo. Kaya yung role ko lang talaga sa content na to ay mas i-emphasize pa kung gaano ka-special talaga yung masterpiece nito ni Mot. Ito, discuss muna natin ang first track, Kasa, na personal favorite ko sa buong album. Kung fan ka ng lyricismo, para sa'yo to. Siksik ng mga double entendres. Kumbaga, makikita mo din dito kung paano nag-evolve si Mot bilang manunulat. Naalala ko nung isang battle niya sa Flip Top na parang klinaw ni Batas yung kanta niyang Patuloy kasi nga daw, di ba, parang contradicting yung concept. Isang bata na nagbibigay aral. Yung kantang yun was released 6 years ago. At tingnan nyo naman ngayon yung growth ni Mot. Now he's addressing major social issues. Makikita talaga dito yung impluensya ni Glock 9 sa kanya. Na ilang beses na rin niyang nasabi sa mga interviews na si Glock 9 nga yung naging inspirasyon niya kung bakit siya napasok sa mundo ng rap. So ayun, basically yung kantang Kasa ay tungkol sa nagiging kalakaran ng droga dito sa atin. And he's rapping this in the first person point of view. Kaya naging very convincing yung mga detalye na naihayag niya dito. Sa kanta ni Mot na Tarya ay alam mo talagang well-versed siya sa gantong subject at mas napalawak niya pa nga yun sa kantang to. As in, siksik siya ng mga references na patungkol nga sa droga. Intro pa lang actually ay may pa-sneaky wordplay na agad siya di ba? Yung nag-i-intro siya tapos biglang teka mali, hintayin ko muna yung palo. Ganun. Alam mo talagang wala siyang sinayang na chance dito sa kanta. Siyempre alam niya na wordplay master tong si Mot no, pero iba yung atake niya dito Dinaan niya sa simplicity pero malalaman na mensahe. Wala siyang pinilit at walang mema. Ganun yung naging structure ng kanyang laro sa buong kanta. Yung tipong magigets mo agad sa unang dinig pero alam mong komplikado siyang naitahi. Ganun yung perfect formula pagdating sa double meaning Yung malaman kahit hindi mo kailangan sisirin ng ganung kalalim. Ilan sa mga tumatak na wordplay ni Mot dito, hanggang sa patago, lalo pang hahanap-hanapin. Ako ay bumoboses lamang pero di kakanta. Pagkat sa kada sabit, walang nagkakalaglagan sa palakasan ng kapit. Tignan nyo, kahit i-one-liner nyo lang siya, andun pa rin yung mensahe. Tsaka kahit pakwento yung atake niya dito, nakaset up pa rin talaga siya as punchline kaya madiin. Personally, na-amaze lang ako sa kung gaano kalawak yung knowledge ni Mot sa gantong eksena. Ma-appreciate mo talaga yung awareness niya at of course yung ability kung paano niya na-i-relay yun sa atin. Gusto ko din i-point out yung it factor na meron si Mot. Alam nyo na madaming magagaling ngayon, di ba? Mapa-advance writing man yan, sa flow, galing mag-melody. Pero meron talagang mga rappers na makikitaan mo nga nung it factor. Kumbaga, ito yung isang nagsiseparate dun sa magagaling compared dun sa mahihirang na pinaka. And ako, nakikitaan ko si Mot ng gantong karakteristik. May sarili siyang tunog, andun yung personality at sobrang lakas ng dating. Like dito sa opening line niya, matulin pagbangag, bangkang imbis sa tubig sa apoy tinatapat, tutunawin ang sagad. Pag hindi nasundutan, lalong kinaaatat. Taktampusa nga naman, batok pinapaangat. Yung simpleng bali niya lang ng delivery sa huling bar, di ba? Taktampusa nga naman, batok pinapaangat. Na sinakto niya sa palo ng beat. Mas nabigyan ng angas yung linya at mas naramdaman yung character niya. Kahit ganong small detail lang ay nagiging crucial din minsan para ma-perfecto talaga or ma-maximize yung full potential ng isang kanta. Lalo nga sa tema ng kanta dito, di ba, na parang nagre-require ng extra fierceness. Pasok na pasok talaga yung mga bali ni Mot dito.
Another point of emphasis is yung flow ni Mot. Nung mga early release niya, nung bandang 2020, andyan yung Pansamantala, Tarya, Ginto, Controverse, etc. Ang fresh nung tunog ni Mot nun, as in bagong-bago sa tenga, hanggang nga sa mga sumunod na singles niya ay unti-unti mo nang nakukuha yung pattern niya sa flow, yung tendencies sa delivery, pati na rin yung cadence. And honestly, isa ako sa question nun kung yun na ba yung ceiling ni Mot pagdating sa flow. Pero nung pagka-release nitong album, nagulat ako kasi nga ibang-iba yung tunog. Napiga talaga yung creativity ni Mot dito. Parokyano na sumasamba sa Panginoong panalo ang karga pag tumarya, malabo ng tumumalyan o pumalya, ano man ang anomalya, may Diyos amang padrino na sumasalba. Ito isa din to, yung quality rhyming pare. Napakadaming marunong mag-multis, no, pero iilan lang yung nakakagamit ng maayos kasi minsan nagiging awkward na pag pinipilit talagang magpasok ng rhymes, di ba? Yung tipong kahit perfecto na yung rhyming mo pero wala na yung thought ng linya. Si Mot, kuhang-kuha niya yung proper structure ng multis. Dito sa first verse ng Kasa, butil na puti, mabisang pampasigla, ngunit sa huli sadyang masasait ka, kinukumpune kahit walang abirya, hanggang sa mangonsume pag wala ng baterya. Natural na natural, parang nagsasalita lang na nakamultis. Tsaka may talino yung word association niya, yung tipong hindi siya maiisip ng isang basta-bastang songwriter. Sobrang curious nga ako sa writing process ni Mot eh. Sana nga one day dumating yung pagkakataon na ma-sit down interview natin si Mot, kasi ito talaga yung isa sa pangunahing tanong ko, kung paano nabubuo ni Mot yung mga gantong unique na tugmaan. Unang kanta pa lang ng album, alam mo nang hindi to basta-basta. Bukod sa punong-puno ng vibes yung kanta, ay andun din yung experience factor bilang isang listener, na mabibilib ka sa lyricismo and also mapapabounce ka sa beat at sa flow ni Mot. Basically yung experience na yon, ganun din yung mafe-feel mo sa mga kasunod na tracks. So yun, ulitin ko lang yung pointers natin sa album review na to. We have wordplay, yung it factor, quality rhyming, flow, and content. Ito yung gagamitin nating basis para sa mga ibang tracks. Unahin na natin yung wordplays. So binilang ko yung nakuha kong wordplay kada kanta, and ayun, more or less pumapalo siya ng 5 quotable wordplays per song. Bakit ko to pino-point out? Sobrang nakakabilib lang kasi na yung mga gantong tipo ng punchlines ay maririnig mo sa buong album na iba-iba yung concepts ng mga kanta. Ganyan ka-flexible si Mot bilang isang lyricist. Kasi hindi talaga nasa-sacrifice yung quality ng writing niya kahit anong tema pa ng kanta yan. Very evident ito sa buong album na kada kanta may nag-i-stand out talagang linya. Mas na-showcase niya dito yung word association sa pagbuo ng wordplay. Like dito sa linya niya sa kantang Salang. Apoy ang kada punto, para sa lahat ng tenga nakatutok. Kung may panibugo man o galit, hayaan na matupok. Sa ilong na lang nalapalabasin ng usok. Diba, before bumagsak dun sa punto ay maikakabit mo agad yung mga associated na salita. Yung apoy, matupok at usok, tsaka meron pang tenga at ilong. Diba, parang pangilite dun sa pinupunto talaga ng linya. Of course, yung punto niya dito ay yung imagery dun sa nagiging reaction ng galit. Diba, yung image na labas yung usok sa ilong. Accurate choice of words para maglahad ng punto. Syempre meron din dito yung signature wordplay structure ni Mot, yung classic na formula, di ba? Tulad dun sa track na Dama, may line siya doon na talagang nasa ulo mo na ako, kaso lang mas kabisado kita. Nasa ulo, kabisado, di ba? So variety of wordplay structures yung mapapakinggan mo sa buong album, which is very impressive. Malungkot lang para sa akin ang makita ko silang lugmok sa pagkahumaling. Mapanood ang paggamit mula sa paano maghain hanggang sa ang patago, lalo pang hanap-hanapin. Mga waging tinangay pagdating sa patagisan, naging panabay at matapos kong kunin ang panalo, nakikipaglaman o pinapakita ko lamang kung paano yung panis kinamay. Mga pahayag dyan na puro lamang kababalaghan ng kabulaanan, umaakmangang may pakpakang balita na minsan ay manananggal ng katotohanan. Magtakumprontang tropahan, di papahuling sumali, madalas sobra o lamang sa usapin, wala ni isang makadaig sa dami ng kayang gawing subalit. Halatang boka-boka lang pag pumapel mahangin, kumakalabit, wag mo na gamitin ang pag-angal mo kung nahihiwagaan ka lang sa anyo. Kaya para sa akin dead mayan, pinagpipestahan lang talaga kapag sinasanto. Kasong buhay miserable, doon na nga natutong kita ay sumahin sa lumalagong konsumo at pagugol. Bayaring marami, dapat lumagari bago pa may maputol. Next, yung it factor. Ito nasali ko to kasi naniniwala talaga akong hindi lang basta magaling na rapper si Mot. I personally believe na he's got all-time potential. Isang reason kung bakit in his early career so far ay may mga nakakolab na siyang mga bigatin. Like sina Looney,
Ron Henley, Shanty Dope, Flo G at iba pa. Talagang nasa radar na siya ng mga top tier rappers ngayon sa Pilipinas. Ayun, balik tayo sa album. Dito nga, pinakitaan niya pa tayo ng rason kung bakit. The fact na stand-alone tong album ay patunay kung gaano ka-talented si Mot. Siya mismo yung nag-chorus sa lahat ng kanta at nabibigyan niya talaga ng magandang hook eh. Hindi siya pilit, alam mo yun. Hindi niya dinadaan sa ganda ng boses, kundi dinaan niya sa malikot na pagbuo ng mga swabing tunog kaya catchy pa rin. Pure creativity. Kaliwat ka na nakatugtog, malaking kahang nagagundong. Sulitin ang pagkakataong to, nakatutok na lahat sa iyong pagtungtong. Magkano ko yan? Sa sulok o kulog ang bawat usok, huwag mong pakawalan. Parang talo naman. Kung pagkatuyot ang dulot sa pagmumukat katawan. Palihim na nakatanaw yung nakamasid sa maling galaw. Matalas matalim parang balaraw. Usapang pandinig at balintataw. Paano makapat malaman sinong matinig? May palatanda ang nasa tipo ng imig. Magbunga nga na parang napupuno ng tapang inuugat pa habang agresibo ang liit. Kapag kinutuban, lihim na aamuyan. Tingin na natutunugan. Dinig kahit malayuan. Tira sa likuran. Isa sa mga paborito ko ay yung ginawa niya sa track na Yaman. Grabe din tong kantang to. Ito yung pang-pitong track. Dito nag-shift yung tone ng album eh. Yung storytelling ability ni Mot pare. Tsaka yung delivery, akmang-akma sa beat at sa tema ng kanta. Yung skill na mag-share ng life experiences niya in a very relatable manner. Parang sa mga gantong kanta niya, mas nakikilala natin siya at the same time napapa-reflect din tayo sa sariling buhay natin. Yun, yung connection ng isang artist sa listener ay something din na plus sa it factor ni Mot. May ilang mananatili, dami ring mawawala. Kung kumitainan ng mga itatala, hindi man dumating ang bawat sana nanana. Yaman may mas makikita sa pagpapahalaga. Quality rhyming naman tayo. Ito obvious talaga na kahit i-sound trip mo lang to habang nasa jeep or kahit may ginagawa ka ay mapapansin mo pa rin na ibang level yung mga tugmaan dito. Lahat ng kanta talagang pulidong pulido yung rhyming. Sa basketball meron yung term na poetry in motion or kung gaano ka graceful yung isang player, kumbaga walang sayang na galaw. Pwedeng ganun din i-describe yung rhyming exhibition na ginawa ni Mot dito. As in, siksik talaga. Feeling ko nga kahit casual rap fan ay madi-differentiate yung levels ng tugmaan dito kumpara sa ibang rap songs. Ganun ka-detalyado yung ginawa ni Mot dito. Parang naging flex of Tagalog vocabulary din yung ginawa niya. Purong Tagalog na tugmaan. Tsaka iba't ibang rhyming techniques din yung pinamalas niya. Internal rhyming, mga multisyllabic na nakapalaman sa schemes, and even holo rhyme ay nagawa niya din dito. Actually, dapat hindi na hina-highlight yung multis, diba? Kasi standard na talaga siya sa panahon ngayon eh. Pero yung step up dito ni Mot sa rhyming ay very apparent talaga in the sense na masasabi mong one of a kind yung ginawa niya dito. Sa daming nabuo, nagamit na udyo. Alanganin ako itong sinabay sa akin paglunok. Kada mainit na laban talagang pinagpuyatan. Nagsisilbing katunayang inalibawi sa dugo. Mula sa katiting hanggang maging dagsa. Gutom at gigil na mas nagningas. Panong umpisa ay sinuto hanggang gawing paksa. Nakasungkit ang titulo, wala pa ring mancha. Sa bilang ng mga wag kinaitakda. Masawiman may maiiwan pa rin tanda. Pagkataking marka, nakadikitan sa pangalan. Kinilala sa sulat nila naging lagda. Mapunta naman tayo sa flow. Dito masasabi mo talagang aral na aral yung mga ginamit niyang flow sa bawat kanta. Every track ay may sariling atake. Napapanindigan niya kung maangas man or kung anong emosyon yung hinihingi ng kanta. Of course, yung masterful delivery niya ay litaw na litaw dito. Very playful yung switches na ng flow. Actually, sa lahat ng track, kaya never siyang naging dragging. Naging unpredictable palalo yung flow niya. At the same time, malinis pakinggan kasi kahit may times na nagpapasok siya ng parang risky na adlib ay sumasakto pa rin sa palo. Disiplinado kumbaga. At syempre, lahat ng to ay napalaman sa mga dekalidad na tugmaan kaya suabing suabe sa tenga. Pag may pruwebang nakuha, di ka makakapuga. Antimano siguradong ang kahaharapin. Mabigat na parusa, kaso minsan maduga. Kapag natipuhan kang akusahan sa laren, ikulang malimit na matumal sa aktibong ehemplo. Estudyanteng mahiyain, nakatiko ng pero potensyal ay sikreto. Naging ibang klase pa rin at malikain sa likod ng
moderno sa daming nabuo. Pag nagpang-abot ka kasaat, magkakatumbahan daw. Parang malabong maagrabyado kapag kumakatsaw. Alak palalo para mas gago bawat ang gaapaw. Hawak ang baso, lakas manakot, kala mo gagalaw. At alam mong malupit talaga kapag gusto nilang pataubin pababa, mauwi sa wala o sa huli madapa. Kaso di rin tatalag kung madaling makapapaginggit. Malala yung hiling masama, kaya ano man ang balak ikuble. Halata yan na parang mga ebang may katapat na pera. Dama ko agad na maduduming pakanya pag kinutuban. Kahit nga sa track nakapost, dito may mahaba siyang scheme na nakastress lang sa isang flow, ay siniksik niya pa rin ng elemento yung sulat niya, kaya in a way, mas na-highlight pa yung kanyang flow. Sa simpleng alituntunin at susuri na ang modo. Usaping disiplina parang di tinuturuan. Malaking kinikita pagdating sa panluloko. Kaya pagkapit sa patalim dali na ring subukan. Hanggang sa di na kayang sindakin ng kalaboso. Dahil sa hirap napipilitang pati malipatulan. Nagsilipa na sa kalsada ang mga dorobo. Tila mulat na sa kaguluhan, ingay at kumpulan. At ang panghuling point of emphasis natin ay yung content. Isa to sa nagdala ng album. Big up sa mga concepts na naisip ni Mot. Alam mo yun, hindi siya basic, tsaka nakaangkla lagi sa tema ng kanta, kaya kahit mag-showcase siya ng iba't ibang rap skills ay hindi pa rin nawawala yung punto. Madami siyang quotables dito sa buong album, kahit na yung mga simpleng thought lang ay malaman dahil sa malikhain na pagkakasulat. Mancha sa bilang ng mga wag kinaitakda. Masawiwan may maiiwan pa rin tanda. Pagkataking marka nakadikitan sa pangalan, kinilala sa sulat nila naging lagda. Kaliwat kasinungalingan ang sumasarang kadena sa utak, pagtuluyan ng naipon sa loob. Yan ay parang hangin na bumabara sa tenga pag ang katotohanan ay hindi mo malunok. Yan ay kita sa matang naniningke. Nilalaman ka ng sarili mong gigil. Hirap nga lang nunukin ang palihim. Ang bilib na di maamin nagiging ingge. Kung kaya't kilala ang lahi natin bilang palaban. Ngunit ang tapang nagamit minsan ay labis naman. Kapayapa ang hangarin naging kabaliktaran. Banta na rin kapag sinabing pasensyahan na lang. Sa kasintahang pakikisama at pag-intindihan palaging hatid. Sa kasunduan kung nasisira, kinikimkim lang ang hinanakit. Di ko tinitignan na disgrasya, aming naging napaagang paslit. Kundi biyaya upang ang aking pagiging pariwaray masagip. Kaya Tsaka yung flexibility nga sa pag-execute ng mga napipili niyang subject matter. He talk about drugs, power of misinformation, social injustice, his life story, and dun nga sa ending verse niya sa huling kanta na Siklo, may iniwan pa siyang existential thoughts sa atin. pagtapos ng buhay, meron pa bang mangyayari? Tanong yan ng marami. Nalaman ko ang sagot at ang sunod na bahagi ay di ko na masasabi. Hiwaga o agham, ano nga bang masangkop? Buhay na walang hanggan ba ay mahahagkan ko? O mabubura lang din mga nangyaring tagpot? Iluluwal na lang ulit sa panibagong anyo. Overall, A+ tong album para sa akin. Kakaibang experience talaga yung hatid ng album. Hindi dumating yung punto na naumay ako sa pakikinig. Again, ibang klaseng husay sa tunog at lirisismo ang pinamalas ni Mot dito. And sana masundan niya pa to. Kayo, anong masasabi niyo sa album? Comment nyo lang sa baba or ishare nyo lang yung favorite track nyo dito. Hanggang dyan na lamang muna ang video natin ngayon. Sa next content ulit, peace!